Hello mga kaibigan sa FB. Okay. Recap lang tayo. Follow up lang dun sa naunang video na ginawa natin last week tungkol sa barangay NSK election. Yan. Politika naman tayo ngayon. Alam mo yung politika is alam kasi natin yan na favorite na pastime ng mga Pinoy. So recap lang tayo. Recap sa mga nag-aantay ng balita. So baka marami kasing mga paiba-ibang opinion na napakikita ko sa Facebook. So may own way naman na maglabas din ng opinion. Opinion po to, hindi po ako abogado. At lalong hindi rin po ako magaling. So una po, sa facts muna tayo. So August 13, napirmahan yung RA 12232 setting the term for barangay NSK officials. So from 2 November, first Monday of November 2026. Napirmahan yan noong August 13 ni Presidente. August 14, na-publish sa Official Gazette. So, according sa batas, after publication sa Official Gazette, effective na yung batas. So, kung effective na yung batas, so the COMELEC, kasi sumusunod lang naman yung sa batas Although, constitutional body sila, sumusunod lang din sila sa batas na ginagawa ng Congress. So, dahil effective yung batas, sa tingin ko lang, opinion ko, illegal na silang gumawa ng mga aksyon tungkol sa December 1. So, kung magpapabid sila o bibili sila ng mga kan, bawal yon. Bawal na yan. Bawal na silang gumastos para sa December 1 since may batas na nagpo-postpone dito. So, by August 15, Attorney Romulo Macalintal filed a petition opposing the said law, yung batas. So, after 4 days, August 19, naglabas ng order ang Supreme Court asking the House of Rep, Senate, OP, at saka Solgen, COMELEC, 5, na magkomento dun sa petition ni Attorney Mac. Nagbigay sila ng 10 days unextendable na period. So, 10 days, that is August 19 nila binaba. So, ang 10 days nagtapos nung August 29. So, wala tayong balita kung merong komento ang mga nasabing ahensya ng gobyerno. Walang balita kung nagbigay ba sila ng komento tungkol sa petition ni Atty. Mac. Pero noong August 29, another order ng Supreme Court, kinonsolidate niya yung tatlong petition kasi may maliban pala kay Atty. Mac, meron din dalawa na nag-file. Mga youth sector, isa yung youth and then isang, hindi ko alam kung abogado rin. So bali tatlo sila na nag-file ng petition to nullify the RA 12232. Pero during the 10 days din, nag-file din ang Liga ng Barangay. Hindi ko alam kung ano yung legal term nila, intervention sa petition ni kontra sa petition ni Atty. Mac. So parang gusto nilang maki-argument doon sa kontra doon sa petition ni Atty. Mac, ang Liga ng mga Barangay through their president, Mrs. D or Miss D. Yan. So, naglabas ang 29, kinonsolidate ng SC. Tapos, sinabi niya ulit na mag-comment ulit yung ahensya ng gobyerno, yung mga involved like Congress, Office of the President, COMELEC, tsaka Solgen, yung mga yan. Kasabay din yun, inutusan niya rin sina Atty. Mac, yung tatlong petitioner kontra sa batas na magkomento din tungkol dun sa petition ng ng Liga ng mga Barangay. So 10 days din ang binigay. So kung 10 days upon receipt of notice. So hindi natin alam kung noong August 29 lumabas sa balita yon na naglabas ang SC. So hindi natin alam kung same day na ipadala nila sa mga napareceive nila yung notice. So after receiving of notice kasi yung nakalagay na nabasa ko. So kung let's say August 30 nila na ipa-receive, so by 10, September 10, magtatapos yung deadline.
So, hindi naman natin pwede madali niyan. So, antay tayo hanggang Martes next week. So, yun lang. Antayin natin kung kung ano ang susunod na action ng Supreme Court. Kung maglalabas pa sila ng TRO o kung magkakandak pa sila ng oral argument para dun sa mga petitions na yan. So, hintay lang tayo. Yun yung totoong balita. So, wag muna kayo maniwala dun sa mga nagsasabi na matutuloy, postpone, wala pa muna yan. So, ang huling hatol ay nasa Supreme Court. So, yun lang. Salamat at magandang gabi. Bye-bye!